Ano ba ang pagkakaiba ng faith plus works sa faith that works? Ano ang katotohanan dito? Mga kapatid, ayon sa Isaiah 8:20, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, walang umaga sa kanila. Mga kapatid, yan ang dapat panuntunan sa pagsusuri ng katotohanan. Ayon sa Santiago Kapitulo 2, talatay 22, 24 at 26, ganito ang wika. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamagitan ng mga gawa ay nagiging sakdal ang pananampalataya. Nakikita ninyo na sa pamagitan ng gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay, walang kabuluhan. Ang Diyos ay gumagawa, mga kapatid, at ang tao ay dapat gumagawa. Magkalaki po yan. Ayon sa Acts of the Apostles na aklat, ganito ang wika. Ang gawain ng pagkakaroon ng kaligtasan ay isa sa pakikipagtulungan, isang magkasanib na operasyon. Kailangang magkaroon ng kooperasyon sa pagitan ng Diyos at ng nagsisisi na makasalanan. Ito ang kinakailangan para sa pagbuo ng tamang prinsipyo sa karakter. Ang tao ay dapat gumawa ng taimtim na pagsisikap upang mapagtagumpayan ang siyang hadlang sa kanya upang makamit ang pagiging perpekto. Ngunit siya ay lubos na umaasa sa Diyos para sa tagumpay. Ang pagsisikap ng tao sa sarili nito ay hindi sapat. Kung walang tulong ng banal na kapangyarihan, wala itong nagagawa. Ang Diyos ay gumagawa at ang tao ay gumagawa. Ang paglaban sa tukso ay dapat magmula sa tao mismo, na dapat gumuhit ng kanyang kapangyarihan mula sa Diyos. Sa isang panig ay walang hanggang karunungan, habag at kapangyarihan, sa kabila banda naman ay kahinaan. Pagka makasalanan, ganap na walang magagawa. Acts of the Apostles, page 482, paragraph 2. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kasanayan sa ating sarili. Ngunit hindi niya tayo matutulungan kung wala tayong paintulot at pakikipagtulungan. Ang banal na espiritu ay gumagawa sa pamagitan ng kapangyarihan at kakayahan na ibinigay sa tao. Sa ating sarili, hindi natin kayang iakma ang mga layunin at hangarin at hilig sa kalooban ng Diyos. Ngunit kung tayo ay handang gawing handa, isasagawa ito ng tagapagligtas para sa atin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, na walang iba kundi ang banal na espiritu na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos o bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Segundo Korinto Kapitulo 10, talatay 5. Acts of the Apostles 482, paragraph 3. Maraming salamat. God bless.